Manila, Philippines. Isinasaalang-alang ng Philippine Navy, PN, ang makabuluhang pagpapalawak ng kanilang submarine fleet, ayon sa maraming naval sources. Ang ambisyosong planong ito ay iniulat na nakaayon sa bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang mas matatag at may kakayahang militar. Ang matinding diin sa potensyal na paggamit ng mga soft loan ay nasa Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy. Ayon sa ilang Navy officers na nakausap namin, ang proyekto ay kabilang sa mga sinabi ni Prez. Nais ni Marcos na ipatupad sa loob ng kanyang termino bilang kanyang pamana, at ang pagtaas mula sa 2 submarino sa 3 submarino ay lubos na posible. Lahat ng France, Spain at South Korea ay nag-alok na magbigay ng soft loans para payagan ang Pilipinas na makakuha ng mga submarino mula sa kanilang mga shipbuilder. Kung makakamit ng DND ang isang kasunduan na gumamit ng mga soft loan para sa mga submarino, inaasahan na ang PN ay maaari ding magpasyang gumamit ng mga soft loan upang makakuha ng mas maraming frigate at iba pang material na may mataas na halaga. Ang Indonesia ay gumagawa ng parehong mga pagsasaayos sa nakalipas na mga taon, na nagbibigay daan sa kanila na pumirma ng multi-bilyong dolyar na mga kontrata sa pagtatanggol ng madali dahil sa kanilang pagkaunawa na ang seguridad sa bahaging ito ng mundo ay naging masyadong pabago-bago. Orihinal na nakatakdang makakuha ng 2 submarino, ang PN ay nagsusuri na ngayon sa posibilidad na makakuha ng ikatlong sasakyang dagat upang palakasin ang mga kakayahan nito sa ilalim ng dagat. Ang mga pinagmumulan ay nagpapahiwatig na ang Pangulo ay masigasig na magtatag ng isang malaking puwersa ng submarino bilang bahagi ng kanyang pamana. Upang mapadali ang pagkuha ng mga asset na ito na may mataas na halaga, nakatanggap ang Pilipinas ng mga nakakaakit na alok ng mga soft loan mula sa France, Spain, at South Korea. Ang mga bansang ito, na tahanan ng mga kilalang industriya ng paggawa ng barko, ay nag-aagawan para sa kontrata sa submarino at handang magbigay ng nababaluktot na mga tuntunin sa pananalapi upang matiyak ang deal. Kung matagumpay na nakipag-ayos ang Department of National Defense, DND, ng mga paborableng kasunduan sa soft loan para sa submarine project, inaasahang magtatakda ito ng President para sa mga susunod na acquisition. Maaaring tuklasin ng PN ang mga katulad na opsyon sa pagpopondo para sa iba pang mga bagay na may mataas na tiket tulad ng mga frigate at advanced na kagamitan sa hukbong dagat. Ang estratehikong diskarte na ito ay sumasalamin sa matagumpay na paggamit ng Indonesia ng mga malambot na pautang upang palakasin ang mga kakayahan nitong militar. Ang proactive na paninindigan ng Jakarta sa pambansang seguridad ay nagbigay daan dito na makakuha ng multi-bilyong dolyar na mga kontrata sa pagtatanggol, na kinikilala ang lalong pabago-bagong kapaligiran ng seguridad sa rehiyon. Habang tinatahak ng Pilipinas ang mga komplikado ng panrehiyong seguridad, ang pagkuha ng karagdagang mga submarino, kasama ng mga paborableng kaayusan sa pananalapi, ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapahusay ng kapangyarihang pandagat at pangangalaga sa mga interes ng karagatan ng bansa.